So, ito yung login screen namin. Then, gumamit kami ng string username tsaka string password para kunin dito yung input na nilagay ng user. Then, kapag mali yung nilagay nilang input, yan, may lalabas na message na invalid username or password. Then, kapag ka naman tumama na to, yan, maglalabas ang message na login successful, then dediretso na siya dun sa homepage. Hello, my name is Christian Gapilio. Napanawalan ko po yung sa button, tapos yung kung paano po siya gumagaan. Sa button, una add button. Una po natin siyang kinonect sa may dbconnection.java using connection con equal dbconnection.get connection close parenthesis. Susunod, gumamit tayo ng string SQL equal insert into client weapon para po pumasok doon yung i-insert natin na nakalagay sa may text field. Kinuha na natin yung nakalagay sa text field using string name equal tf o text field name dot get text para makuha yung sa nakalagay dun sa may ano po. Tapos gumamit para naman po makita sa may table yung mga na-inadd natin. Gumamit po ako ng default table model equal close and open parenthesis default table model and table weapon dot get model para pumasok po siya sa may table po na nakalagay doon po sa system. Susunod po is sa update button update. Sa may update, pag pindot nyo po yung gusto nyo pong i-update na date na information, pindutin nyo lang po siya. Tapos magsho-show po siya doon sa may text field. Tapos pwede nyo na pong baguhin doon sa may text field yung type, yung babaguhin nyo po. Kunyari po is name, caliber, and quantity. Gumamit po kami ng intro equal table weapon that get selected row to para po makaselect yung isang yung target po natin na papalitan. Tapos i-pro gumamit po ng JOP ng show message dialog, select a row to update error. Tas yun lang din po. Sa may clear button, ang ginamit lang po namin is parang pagpindot niyo po siya, makiklear lang po yung mga nakalagay dun sa may text field. Parang gumamit lang po ako ng text field name dot set text tapos dalawang quotation para mas ma-clear po yung nakalagay doon. Sa may button delete, yun lang din po. Pag pindot nyo po yung specific row, tapos pindot nyo po yung delete, madi-delete na po siya. Parang same, lang din po siya. Same lang din po nang sa update, pero iba rin po yung nakalagay dito. Iba lang din po siya sa value set connect, baby connection, string, tas pag pindot nyo po yung specific row na gusto nyo po sa may delete, na ano niya po yun sa may email, tapos sa may string SQL equal delete from weapon word, ano pala yun yung sa may ano po siya sa may name and caliber specific po yung sa ID po niya, yan yung kinukuha po niya ID tapos dinidelete niya po. Tapos gamit po ng default table weapon get model para po plus model that remove row para ma-remove naman sa may table yung dinelete natin kung na-delete po siya sa may SQL SQL or sa may sum po namin. Yun lang po. Ako po si John Paul Lubaw. Ang naging part ko po sa paggawa ng system na to ay yung pagde-design ng login frame at ng main frame. Dito po sa login frame, ang ginawa ko po dito ay naglagay po ako ng panel para sa paglalagyan po na i-input natin dito. Tapos meron siyang background na green. Tapos wala siyang border.
Tapos dito naman sir, nag-add ako dito ng label para ma-add yung user.png tapos admin login na text. Tapos meron siyang yung font niya sir, Century Gothic, naka-18 tapos bold. Tapos yung foreground para mabago yung mismong kulay ng text ay parang lime. Tapos sinenter alignment. Tapos dito sir, naglagay naman ako ng panel para malagay itong border na to na item. Tapos ginawa ko siyang title border pa. Tapos ayan, naka-center alignment. Tapos ginawa ko siyang line border. Tapos dito sir, naglagay lang ako ng label para malagay yung username at password. Na meron siyang font size na Courier New, tapos 18 yung size, naka-bold din, pareho sila ng password. Tapos dito naman sir, text field na merong gray na background. Tapos yung font niya sir, pag nag input ka ng text ay Segway print. Tapos naka-18 yung font size, tapos naka-bold. Tapos sa password field naman po, nilagay ko lang po rin password field para pag nag input yung user ay hindi nakalitaw yung mga ini-input niya. Kagaya lang din po dito sa username. Tapos dito naman po sa login, gumamit po ako ng button para makiklik po siya. Tapos, nilagyan ko lang po siya ng yung logout, yung PNG na yun para dito sa picture na to. Tapos, login, yung font niya po ay Courier New. Tapos 18 yung size, naka-bold. Tapos yung din po niya, background color, yung mismo sa box na to, yung parang lime lang din. Next naman po natin ay yung design ng mainframe. Ang ginawa ko lang po dito ay sa mismong frame ay in-adjust ko lang dito na parang sakto lang dito sa may paglalagay namin. Tapos, naglagay ako ng panel nakasukat nung sa frame. Tapos, naglagay lang po ako ng button na kagaya doon sa login frame na login button. Tapos, ginawa ko siyang logout, add, clear, update, saka delete. Same lang po yung mismong design kagaya doon sa may login button. Tapos, dito po, naglagay ako ng panel. Tapos, nilagyan ko siya ng titled border sa may border po niya. Tapos, para po mabago yung mismong color na yon ay dito po. Ginawa ko siyang line border para do sa may mismong block na yon. Tapos yung thickness po ay 2. Yung title ay new weapon. Tapos yung color naman po ay parang lime. Yung font niya ay Segway print, 18 yung size, naka-bold din. Tapos dito naman po ay nag-add ako ulit ng label for name, caliber, quantity, at type. Tapos yung font niya po ay Courier New, naka 18 yung size, naka-bold. Same lang din po dito sa tatlo. Tapos dito naman po ay naglagay lang ako ulit ng text field. Tapos yung background color niya is gray. Tapos yung font na lalagay yung font na mailalagay makikita pagka nilagay nung user yung name is Segway print. Tapos 18 yung size, naka-bold din. Tapos black yung mismong kulay. Ganun lang din po dito sa apat na yan. Tapos dito naman po sa mismong list of weapon, ang ginawa ko lang po dyan, naglagay lang din po ako ng label. Tapos, font po niya is, yung font niya is Segway print, 36 yung size, tapos naka-bold. And nakaparang lime din yung color. Tapos, dito po, ang ginawa ko po dito is, naglagay ko po ako ng scroll pane para po maikukuhan po ang tawag dito. Mai-scroll pagka yung napuno po, madami pong naka-input dito.
Tapos, dun sa scroll pane po na yon, yung size po na rin, nag-insert po ako ng table para doon niyo mai-scroll. Tapos dun sa table po na yon, meron po siyang apat na column, which is name, caliber, quantity, and type. Yung pag in-input dito is dito malalagay. Tapos yung background color po niya is gray. Tapos yung border po niya is line border na may thickness na 2. Di po siya kita dito pero pagka in-input, inilan po siya at nag-input po, dun lalabas yung mismong border. Tapos yung font po nung papasok dito is Segway print, naka 14 yung size, naka bold din po. Ayun po. So, ito naman, nag-create ng database which is yung um, weapon DB. And pagkatapos nag-create, ni-use yung weapon DB para makapag-create tayo ng table. And doon sa table, meron tayong ID int auto increment. This is the primary key. ID for unique number for each weapon. And yung int naman, yung integer data type. Yung auto increment, siya yung automatically nag-increase ng value each time a new record is added. And also, this is the primary key. Uniquely identifies each row in a table. So, next, yung ating name, varchar, and not null. Pinapakita dun sa name yung pangalan ng weapon. Yung string naman yung up to 100 characters. And not null cannot be left empty. So, yung caliber naman, varchar din siya. Varchar, rather. This is the type or size of weapons, ammunition, and same data type and constraint as above. Next, yung ating quantity, the amount of this weapon available, stored as string, but ideally this should be an int for numbers. And yung last natin is yung ating type, the category of the weapon. For example, ito ay isang rifle, pistol or sniper. And stored as a string and it cannot be null.